Bago ang lahat, si Luka excited na di umano sa bago niyang team dahil naging maaga yung gising ni Rob Pelinka this offseason. Si Austin Reeves naman excited sa kanyang new contract na di umano solve na ang kanyang pamilya habang buhay. Huwag ka pa sisigurado. Dahil meron pa siguradong nakaabang na child support. Nawala si Rui, Marcus Smart, Kennard at si LeBron sa lineup ng Lakers. Si DeAndre Ayton sasama ko sana kaso bigla daw kinik ni Luka sa GC ng team after ng trade niya. Yung naging free agency move ng Lakers ibibase ko lang sa papel. Dahil in papers hindi ko rin masabi maganda, puwera usog, baka mabago pa. Pero sa actual game hindi ko rin naman masasabi pa. Sabi pa naman nitong si Stephen A. Smith na muntik pang mapahamak at bigla ding gumambyo, walang team ang nananalo na ang big three nila ay white dude katulad nitong sa Lakers, si Kessler, Luka at itong si Austin Reeves. Sabi naman sa comment section ay paano daw yung sa Boston Celtics kaso nung 80s yun, pero ngayon hindi alam kung kaya ba mag-champion ng big three ng Lakers na white dude talaga yung mga player nila. Kaya ibabase ko muna in papers. Pero in fairness, yung mga players ngayon ng Lakers, magaganda yung shota. Si Walker Kessler nga, beauty queen yung mapapangasawa. Pumirma siya ng $130 million na contract sa loob ng 4 na taon. Special request ni Luka si Kessler, kaya 4 na draft picks ang kapalit niya. Parang kinatay sila ng buhay ng Jazz. Dahil yung 2027 first round pick ng Lakers nasa Jazz na dati na parang tinrade na nila. Hindi ko na kasi rin matrace. Ito yung sa trade nila dati kay Russell Westbrook na napunta sa Jazz tapos parang tinrade na rin ng Jazz dahil hindi ko na rin matrack. Ang 2028 at 2030 technicality nasa Lakers pa to. Pero ang rights nasa Jazz. Sila lang ang pwedeng mag-trade dahil yung pick na yon ay swap. Ang 2031 at 2033 nasa Jazz na, walang protection yun. Kaya nasa 7 taon na walang first round pick ang Lakers para ma-trade. Pero may at least makukuha pa naman silang dalawa, 2028 at 2030. Parang sinagip pa nga ng Jazz na magkaroon ng 2 first round pick yung Lakers until 2030 dahil swap yun. At hindi yun ma-trade ng Lakers kahit pa i-trade ng Jazz yung rights. Para nga nangyari, anak, pahiram muna ng 2 draft picks mo. Papalitan ko na lang para hindi mo magalaw. Kaya pwede pang manganak yung draft picks na nakuha ng Jazz sa LA. Kasi yung 2031 at 2033, si Luka ay nasa 32 or 33 na. Malamang sa time na to mag-move on na rin ang Lakers sa kanya. Sobrang haba kasi nung ibinigay na timeline. Si Walker Kessler ang isa sa best defensive player at rim protector. Nasa career average na 9 points, 9 rebounds, 1 assist at 2 blocks per game. Meron pa siyang 68% sa field at 26% sa 3-point area. Via 36 minutes, halos katulad niya yung average ni Jalen Duren. Panalo in papers yung pagkakakuha kay Kessler. Ang hindi alam kung meron lang natatagong injury sa kanya dahil last season nakalaro lang siya ng 5 games dahil sa injury sa balikat. Bigla siyang sinutdown noon ng Utah Jazz. Pero in papers din, talo din ang Lakers sa binigay nila sa Utah Jazz dahil halos yun katulad ng ibinigay dito kay Jaylen Brown sa padamihan ng draft picks. Or kaya katumbas na ng isang all-star na player yung nakuha ng Jazz para dito kay Kessler. 4 na draft picks pa rin yun kahit sabihing 2 lang ang unprotected. Ang naging replacement naman ni Rui Hachimura si Sandro Mamukelashvili. Sabi sa comment section, bakit pa kumuha ng ibang player tapos bibitawan pa si Rui kung 52 million lang din naman ang kontrata. May sense din naman yon dahil si Mamu sa loob ng 4 na taon, sa loob ng 52 million, meron 13 million kada taon ng kontrata niya. At meron pang palatandaan na matitrade si Mamu based sa kanyang kontrata. Si Rui merong 14 million kada taon dito sa Clippers. Halos hindi nagkakalayo. Ito nabasa ko lang dahil based sa report, para makakuha ang Lakers ng mga player, kailangan kasi nilang bitawan talaga yung rights kay Rui at dito kay LeBron para makakuha ng player. Dahil kung hindi nila renounce ang contract nitong si Rui or rights, hindi rin sila makakakuha ng ibang player dahil sa cap space. At nung nakakuha na sila ng player,
Biglang nawala naman ng cap space dito kay Rui Hachimura at wala rin naman team ang gustong makipag-sign and trade para magkaroon ng Lakers ng sapat pang cap space or exception para ma-retain siya. Ang problema talaga sa Lakers, walang gustong makipag-sign and trade sa kanila na tutulungan yung LA. Pero kung merong makikipag-sign and trade dito sa Lakers, dudugaan sila dahil nga kay Rob Pelinka, gusto siyang bawian. May average pa rin naman si Mamu Keleshvili na 11 points, 5 rebounds, 2 assists, 52 and 38%. In papers, mas better pa rin ni-retain nila si Hachimura kasi mas better scoring at mas better defensive player na kaya maglaro sa starting unit at second unit. Ilang taon nakasurvive sa Lakers management itong si Rui. In papers, lamang talaga si Rui doon. Pero kay JJ Redick at Rob Pelinka, face value ang tiningnan. Hindi tumalab ang mala Alden Richard na dimple nitong si Hachimura. Ito pa yung isa dun si Colin Sexton, pwede pa talaga in papers, 9 million kada taon sa loob ng 2 taon. Hindi rin nakipag-sign and trade ang Bulls dito sa Lakers para kay Colin Sexton dahil gustong pakawala ng Lakers itong si Bando. Dun sana mariretain si Hachimura. Dahil ang Bulls ay merong sapat na cap space para kunin yung kontrata ni Bando at makalusot sana na ma-retain si Hachi. Defensive guard din naman nitong si Sexton. Akala mo nga nakasinghot ng dahon ng papaye kapag dumidepensa, mulat na mulat. Instant scorer din sa second unit. Meron siya last season na 17 points, 9 rebounds, 3 assists, 1 steal, 48 and 41%. Ito siguro yung pampalubag loob na nawala si Marcus Smart. Base kasi siya nasusulat kaya di umano hindi ni-retain ng Lakers si Smart. Halos mababa na nga yung contract na nakuha niya sa Rockets kumpara kay Colin Sexton. Hindi rin ganong kalaki ang in-offer ng Rockets, kahit ding offer ng Lakers yun. Pero based sa artikulo ni Rob Pelinka, matanda na kasi si Marcus Smart. Ayaw na ng Lakers management sa kanya dahil 32 going 33 years old na siya. Hindi rin gusto ng Lakers dahil hindi na align sa timeline ni Luka. Bukod pa yung mga injuries na nakuha ni Smart na posible lumala next season na matagal siyang mawala sa lineup. Kaya pinabayaan na rin si Luke Kennard na umalis at pumunta ng Suns dahil prioritize ng Lakers ang mas bata at mas pogi, may depensa. Nakuha din ng Lakers si Quentin Grimes, 60 million sa loob ng 4 na taon. Last season sa Philadelphia, meron siyang 13 points, 3 rebounds, 3 assists, 45 and 33%. Isa din sa possible replacement dito kay Luke Kennard. Mas bata rin siya at kapag wala yung mga star player ng team niya, siya yung umi-score ng malaki. Nangyari na yun sa Dallas tapos sa Philadelphia pa kahit nung nasa Knicks pa itong si Quentin Grimes. Maganda yung nilalaro niya kapag yung star player ng team niya wala at siya ang pumalit. Nakuha din ng Lakers si Kevon Looney, ang hari ng tugma, para backup center. Plus another guard na si Jaden Hardy na former teammate din ni Luka. Si Hardy sa Wizards nag-a-average ng 12 points, 1 rebound, 1 assist, 42 and 42%. Second unit din sa Dallas at Wizards. Sa 6 player na napunta sa LA galing free agency, isa lang ang legit starter, si Walker Kessler. Yung dalawa pa doon either nasa starting unit or second unit, pero mostly second unit na ng ibang team. Si Cameron Carr naman, kung titingnan mo sa Lakers, siya yung magiging trade piece ng LA pagdating ng mid-season kung gusto nilang magkaroon ng upgrade or kung may kulang pa sa lineup nila dahil siya yung mataas pa ang value at siya yung pwedeng ibigay ng LA so far dahil wala silang first round pick until 2031. So habang ginagawa ko to, meron pang isang spot ang natitira sa roster nila. Either mapunta kay Kuminga or makakuha pa ng another big man. Based pa sa 6 na nakuha sa free agency, meron doon na posibleng hindi pumasok sa 9-man rotation ng Lakers. Pero kung gagawin pa rin nila yon, hindi sila uubra sa ibang team na mahaba yung rotation. Doon sila nagkaproblema sa playoffs. Kinopya daw kasi ng Lakers yung lineup ni Luka habang nasa Dallas pa siya. Kaya mostly na mga player hindi talaga starter sa ibang team kundi mga second unit. Na posibleng ganun din ang gagawin ng Lakers. Yung mga 6-man ng ibang team gagawin nilang starter dahil ganun ang nangyari sa Dallas dati. Yung hindi mo inaakalang magaling na player na nasa second unit lang o role player, yun ang magandang kasama ni Luka.